Okay, magandang hapon po muli mga katribo, mga kababayan. Pag-usapan po natin itong tungkol sa mahiwagang listahan. Ito pong tinatawag nilang hit list. Opo, hit list daw ito ng mga supposed mga taksil, mga pro-China propagandist vloggers. Ay nako, mukha pong nanginig dito yung mga taksil sa bayan. Ang dami pala nila mga kababayan. Ang dami, nasa 40 plus. At saka mukhang may kulang pa nga yun eh. Kulang pa yun. Hindi ko nakita yung pangalan doon ni Harry Roque. Nandun ba siya? Palagay ko mga kababayan, napanood nyo, nakita nyo na sa ibang mga vlogs, ano? Yung listahan na yon. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Nanginig ba sila sa takot? O hindi naman yata eh. Kasi feeling nila protected sila. O, di ba? Kagaya nung kanilang pinakaamo dito sa Pilipinas na hindi nga natatakot na ikudita dahil hindi siya takot sa armed forces noong panahon niya. Kasi po proteksyonan daw siya ng China. Imagine that, isang sitting president nagmamalaki na hindi siya kayang galawin ng sariling armed forces dahil puproteksyonan siya ng armed forces ng kalabang bansa. Hindi pala niya kalaban eh. Puproteksyonan nga siya eh. Kaya hindi niya kalaban. Kalaban natin. Hindi niya kalaban. Piruin mo yun. Protected siya. Ewan ha. Tutuhanin kaya yun ni Xi Jinping. Baka ini-etchos lang siya eh. Balikan natin itong listahan. Ang dami pala nila, no? Pero, I just wonder, magkano kaya ibinabayad ng China sa mga yan, ano? Hindi naman siguro 1 milyon kada isa. Kasi, alam mo yung Chinese, kuripot din yan eh. Ngayon, dahil po dito sa magic list na ito, tumilaok na naman po itong si Mr. Rogando Sasot. Siya pala yung leader, ano? Siya yung pinaka-lead, pinakang sikat. Siya yung nangunguna sa master list. At alam nyo, ang pinagbintangan na naman nila dito ay si First Lady Lisa Marcos. Listahan daw ito ni First Lady Lisa. At itong nag-release nga nito, vlogger pala ito, no? Hindi ko naman siya kilala. Kasi kukunti lang naman po ang mga vloggers na pina-follow ko eh. Konti lang. Hindi ko, at marami dito sa listahan, nasa listahan na ito, hindi ko po kilala. Iilan lang ang kilala ko. Napakarami pala nila, no? Ngayon, ito pong reaction po ng leader ng mga taksil na vloggers, itong si Mr. Sasot. Bakit pa? Sa gusto ko siyang tawaging Mr. Sasot eh. Yun naman ang original na pagkatao niya, di ba? Siya lang naman ang nagbago ng pagkatao niya. Tinakwil niya yung bigay ng Panginoon. Anyway, gusto niya yun eh. At siguro mayroon na tayong added na freedom sa ngayon. Anong klaseng freedom kaya yun? Freedom to change your pagkatao. Mayroon na pala nun, ano? Dagdag doon sa 5 na mga rights natin sa democratic government, sa democratic world.
Yung, ano ba nga yung 5? Freedom of speech, freedom of the press, freedom of religion, freedom to association. Ano pa yung isa? Hala? Mga katribo, tulungan nyo nga ako. Ano ba yung isa? Yung isa pa. Ngayon, yung freedom of speech na yan, kaya po nagkaroon ng ganitong hit list na ito. Alam nyo, yung hit list na yan, hindi ko lang alam kung nanginginig sila sa takot. Sa totoo lang yan, dapat nga po, gobyerno ang nagpalabas niyan, ng listahan na yan. Inaunahan na po ng inunahan na ng isang vlogger. Ako'y natutuwa. Nabulgar po ang mga ito. Mga taksil po ito eh. Tapos ngayon magre-react. At saka yung reaction niya, super OA naman. Kesyo, ipapatigok daw sila at ikinumpara pa niya ang mga sarili nila doon kay late Percy Lapid. Ang layo naman. Ang layo niya, ang kapal naman ng mukha na ikumpara ang mga sarili ninyo doon sa Percy Lapid. Iba naman si Percy Lapid eh. Yun, sarili niyang batikos yun, sarili niyang script yung ginagawa niya. At naniniwala ako, walang nagbabayad sa kanya. O, di ba, mga katribo? Hindi bayaran yon. Sarili niyang, yun, bugso ng damdamin, sariling prinsipyo, sarili niyang pamamaraan ng pagtulong sa taong bayan. Pero itong mga to, nako, ewan lang ang bilis nga magpalit ng amo eh. Di ba yung isa dyan na hardcore DDS, tapos porke walang tumakbong pangulo, yung walang manok, walang nagustong nagpamanok doon kay Duterte noon. Di ba lumipat ng ibang pangulo, tapos ngayon ito na naman, mayroon na naman siyang minamanok. Kahit na itong si Mr. Sasot na ito, mukhang nag-iiba na ng tono eh. Di ba? Hardliner na DDS yan. Tapos, noong 2022, lumipat ng BBM. Tapos ngayon, umalis kay BBM, ngayon mayroon na namang iba. Di ba? Makasara yan eh. Kasi nga, expected na tatakbong pangulo si Sara sa 2028. Eh siguro, nakikinikinita niya na mukhang malabo na. Nalalabuan na yata sa tatahakin nitong kanyang minamanok. Diba, kita nyo naman sa mga survey ngayon, sa pinaggagawa ni Sara ngayon, nalalabuan na ata eh. Kaya medyo nagpahaging na siya. Tipong kakalas na siya sa Duterte. Ngayon, nandiyan naman siya kay Tulfo. Tapos, matapos batikos-batikosin si Romualdez, baka raw pwede na si Romualdez. O, asaan ang niyan? Nasaan ang prinsipyo? Alam nyo po, itong listahan na ito ng mga taksil na vloggers, mga taksil sa bayan, dapat lang po ito eh. Dapat lang itong ibalandra nang makilala po sila ng taong bayan. At pag kilala na sila ng taong bayan, aba, hindi po yan nakapagtataka na mayroong galit na taong bayan na pwedeng yun ang
tumira sa kanila. Yung talagang super makabayan na, alam niyo na, medyo may pagka mahilig maglagay ng bata sa sariling kamay. Tapos, ang pagbibintangan, si First Lady Lisa. Oh, mukhang hindi naman yan papatulan hindi naman yan gagawin ni First Lady Lisa na ipategi. Ang dami naman yan. At saka, halatang halata, BBM vlogger ang maglalabas. Tapos, siyempre, kung may mangyari nga naman sa inyo, walang ibang pagbibintangan kundi yung kampo ni Marcos. Pero sa palagay ko, hindi naman gagawin yan eh. Baka hanggang strike lang ng inyong mga kumbaga putulan lang ng dila. Hindi naman puputulin ng leeg. Dila lang. You know what I mean? Hindi literal na puputulan ng dila. O pwede rin literal. Kung ako, figurative and literal. Pwede yan. Kasi tingnan nyo po, ano po ang implication nitong ginagawa ng mga ito sa bansa natin, sa mga kababayan natin? Yung marami po kasi silang followers. Marami silang tagahanga na napapaikot nila ang utak. Napapabilib nila. O biruin mo may million din yata ang combined na sum total ng followers ng mga nasa listahan na ito. Biruin mo yun, yung 1 million na yun, magne-networking pa yun. Maaaring maniwala sa kanila. Kaya nga po, dapat nga, ito nga po may mga followers po ako na nagtatanong sa akin kung wala daw po bang magagawa ang gobyerno natin tungkol dito. Dahil gusto po ng netizens na matigil talaga ito. Dahil hindi po maganda. Hindi lang illegal, immoral, kasuklam-suklam. Alam nyo, kayong mga vloggers kayo na mga pro-China, hindi ba kayo nahihiya sa mga balat ninyo? Ano bang sinasabi ng pamilya ninyo, ng magulang ninyo, ng asawa ninyo, ng pamilya ninyo? Sila rin ba pro-China din? Hindi na kayo nahiya sa mga kapwa ninyo Pilipino? Hindi kayo nahiya sa ating gobyerno, sa ating mga armed forces, na ayun nagpapakamatay para iligtas tayo, tapos kayo ito? Hindi kayo nahiya sa ating mga bayani. Di ba? Yung mga bayani natin, nagpakamatay. Inilaan, isinuko ang kanilang buhay para lang mabigyan tayo ng bansa. Mabigyan tayo ng kalayaan. Tapos ngayon, ito ang iginaganti ninyo. Mahiyahiya kayo. Kayong mga nandyan sa listahan. Di ba, mga kababayan? Mga walang hiya ito. Mga walang kaluluwa. Tapos may mga paek-ek pa kayo na kung anong mangyari sa kanila ang pagbibintangan yung vlogger na nautusan na mag-post. Tapos pagbibintangan ninyo si First Lady. Paano niyo na sigurado na ipapategi kayo ni First Lady? Baka ang titira sa inyo, kapwa nyo rin Pilipino, ordinaryong mamamayan na galit sa ginagawa ninyo. No need na si First Lady. Hindi kayo nakakasiguro, mga kababayan. Dahil ito, ngayon na expose kayo, marami pong galit. Hindi ninyo pwedeng ibintang lang
sa gobyerno o kay ganito. Kahit sino pwedeng tumigi sa inyo eh. Yung may pagmamahal sa bayan. Yung gugustuhin na mahinto yung mga pinaggagawa ninyo. Ako mismo, aaminin ko, kung ako lang may kakayanan, puputulin ko ang mga dila ninyo. Diba? Nagtataka nga ako kung bakit ang bagal ng gobyerno natin eh. Walang ginagawa. Ang ginagawa lang ngayon, siguro, well, yun nga pong sagot ko po doon sa aking follower na mayroon naman sigurong pinaplanong gawin ang gobyerno natin. Kaso, hindi naman basta bara-bara lang na, nakita ito pro-China, babarilin agad. Hindi naman kasi ito gobyernong Duterte eh. Kung gobyerno ito ng Duterte, ay, umasa ka. Hindi na yan magtatagal, hindi yan makakasampung post ng kanyang vlog. Kaso hindi po ito Duterte style eh. Dinadaan pa rin po sa legal, sa proseso. Kaya ang proseso ngayon, tingin ko naman po may gagawin dyan ang gobyerno natin. Ito nga inumpisahan na iniimbestigahan nila, tinutukoy at natukoy na nga kung sino-sino. At sa pagkakaalam ko ay pinadalhan lang po ng letter, email. Sabi yan ni Rugando, pinadalhan daw siya ng email of encouragement ng kung sinong official ng gobyerno. First step yon. Para sa akin, kung pinadalhan ka ng warning, di ba ang warning is hanggang 3? O sige, ubusin mo yung 3 warning, sagarin mo ang galit ng gobyerno. Hindi ka nakakasiguro. Hindi lang naman sa ipapategi ka ng illegal, ng patago. Pwede namang legalan yan eh. Paano kung gumawa ng batas, ang mambabatas natin, ang kongreso natin, na itong mga pro-China vloggers na ito, pro-China Filipinos and politicians and everybody ay pwedeng magkaroon ng tayo ng batas na could be punishable by law. Kagaya nga po ng sinabi ni Senator Laila de Lima na itong ginagawang ito ni Duterte ay seditious at pwedeng maaresto at makulong. Or, bakit hindi po natin baguhin, i-amyenda yung rights of the citizens, yung freedom of speech. Dugtungan po yun. May freedom of speech, but with limitations. Pagtungkol na sa national security, hindi na po pwede yung freedom of speech. Diba? Yun po dapat doon sa freedom of speech na yun kasi doon sila nakakapit. Tama ba, mga kababayan? Sana nga po maisip yan ng mambabatas natin na kailangang i-amend yun. Kasi doon sila humuhugot ng lakas eh. Kaya nagagawa nila na mag-traidor. At yung sinasabi na yung batas ng treason na applicable lamang tuwing wartime. War is not just poking a gun. This is already war. War of words. At nakakompromiso po dito ang national security natin. Kaya dapat po yun, baguhin. Marami pong dapat baguhin. Di ba ga po? Kayong mga nasa listahan, kung hindi kayo nanginginig sa takot, ewan ko na lang sa inyo. Sige, pagpatuloy nyo yan. Naghahanap kayo ng wala. Okay?
Good luck, Philippines. Okay po mga katribo, hanggang dito na lamang. But, I'll see you in my next vlogs, okay? Peace to the Philippines.